Tinatayang 5,000 estudyante, empleyado at iba't ibang organisasyon ang taas kamaong nakilahok sa Black Friday protest sa UP Diliman kaninang umaga. Bitbit nila ang panawagan na mapanagot ang lahat ng dawit sa flood control scandal pati ang pagtutol sa budget cuts na nararanasan ng pamantasan. Nananawagan ang mga eskwelahan ng bayan na tama na, sobra na, wakasan na, lumahok sa kilos protesta kontra korupsyon. Sa gitna ng umano'y korupsyon sa gobyerno, hiling ng mga estudyante na maglaan naman ng dagdag na budget para sa basic student services maging sa pagpapagawa ng mga luma at sira-sirang silid-aralan. Lahat yan ay mag-iisang dekada lang nakatenga at hindi nagagamit ng mga estudyante dahil sa kabagalan ng DPWH sa pagpapagawa sa kanya. At sa susunod na fiscal year, nandyan pa ang UP system ay kumakaharap sa 21 billion na budget deficit mula sa 48 billion na nire-request. Nagsimula ang pagkilos sa mga lokal na kolehiyo ng UP at saka nagtipon sa Palma Hall. Nakaisa rin sa Black Friday protest ang higit 600 estudyante sa UP Manila. Sa tala ng Manila Collegian, ito ang pinakamataas na bilang ng mga nakilahok sa protesta mula noong pandemya. Kahapon, kinalampag din ng mga estudyante ng Bulacan State University ang opisina ng Bulacan First District Engineering Office. Nakakagalit na patuloy tayong kinukurakot ng mga kongresista at mga senador ko at kontraktor din kasi ako bilang commuter, alam ko yung danas ng konting ulan lang bumabaha na sa mga dinadaanan ko. Science, we're calling for our fellow students to also stand up, to join us here for however they can to show how we're against corruption. Hindi pa raw ito ang huling pagkilos ng mga kabataan para masingil ang kinauukulan. Anila, sa lakas ng pagkakaisa, walang baha o korupsyon ang makapipigil sa agos ng masa. Mang daw sa parang build up no sa mga mangyayari pa na mga pagkilo sa September 21. Okay. Pinagbabato ng itlog at pinagsisipa ng grupong bunyog ang tarpaulin na may larawan ni Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa labas ng Senado kaninang umaga. Ikinasa nila ang maikling programa para kondinahin ang mga pangalang dawit sa flood control scandal kabilang na ang 2 senador. Warm up pa lang daw ito para sa mas malaki at malawakang pagkilo sa September 21 kasabay ng anibersaryo ng martial law. Galit na ang taong bayan. Galit na ang mga Pilipino na naghihirap. Lubog sa baha, lubog yan sa kahirapan. Bilyon-bilyon ang nasa mesa ng DPWH. Bilyon-bilyon ang transaksyon ng mga senador. Bilyon-bilyon ang transaksyon ng mga congressman na uuwi sa kanilang bulsa. Sa Mendiola naman tumungo ang People Power Coalition para iprotesta ang anilay korupsyon at sabuatan sa pamahalaan. Bitbit din nila ang wish para sa darating na kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos bukas, September 13. Pangunahin nilang panawagan ang pagpapababa sa presyo ng kuryente. Lumawak lang ng lumawak ang negosyo ng mga pinakamalaking energy players sa bansa. Kami mga ordinaryong Pilipino. Tayo ba ay guminhawa ang ating buhay? Siyempre, ang una nating panawagan, ang mga kurakot, dapat managot. Ang pondo sa serbisyo publiko ay dapat ilaan sa halip na sa korap na politiko. So yun ang ating focus sa September 21, no? Yung pagpapanagot sa mga kurakot. Kaya kasama rin sa ating kahilingan, buksan nila yung kanilang mga statement of assets and liabilities, isa publiko nila para makita talaga sino ang may tinatago. Bank secrecy waiver, pirmahan nila para malaman natin sino ang mayroong mga nasuhulan talaga, no, na sinasabi ng mga kontratista na nasuhulan. At dapat may full transparency sa lahat ng government bidding and contracts. Gusto natin ipagpatuloy ang mga malalimang investigasyon sa isyong ito. Siyempre gusto natin may makasuhan at yung magiging guilty ay dapat ikulong. Kasuhan at ikulong yung mga guilty. So siyempre, yan yung mga short term, medium term. No? Sa pangmatagalan, siyempre panawagan din natin na wakasan na ang panghibabaw ng mga political dynasty sa ating politika kasi parang ginagawa na nilang negosyo itong pondo ng gobyerno na dapat para sa serbisyo publiko. So ilan lamang yan sa mga pangunahin na mga concerns at issues ng ating mamamayan na gusto nating bitbitin sa September 21, alas 9 sa Luneta. Napagkasunduan ng 2 days ago na isinulat, mahigit 50 individual po mula sa iba't organisasyon, magansa, samahan ang nag-participate no, doon sa isang recent meeting na yon. At napagkasunduan noon na lahat ay i-welcome sa Luneta, September 21, alas 9, basta ang pupunta ay anti-corruption, gusto ng good governance, gusto na magbago na ang Pilipinas, welcome lahat. Pero syempre, alam natin, ayaw natin doon sa mga tao na ang pagsandig ay nasa iilang politiko lamang. So pagka ang iniidolo ay isang politiko, nako, duda na tayo agad sa gusto nilang mangyari kasi yun nga, di ba, mga politiko yung akusahan ng korupsyon. So kapag may mga pupunta roon na ang isisigaw ay pangalan ng isang politiko na sinasamba nila or pinapanginoon nila, ay sa tingin ko ay hindi yan. Dito malapit sa EDSA Shrine kanina nakasuot ng itim ang mga dumalo sa rally na kumukundina sa umano'y sabuatan ng ehekutibo at kongreso sa umano'y korupsyon sa mga flood control projects.
Ganito ang tagpo kanina sa iginasang kilos protesta laban sa flood control scam ng grupong ito sa harap ng Senado. Nagsihiga sila sa kalsada para ipakita ang realidad na marami ang nalulunod sa baha. Nananawagan din ng grupo na maging tunay na independent ang binuong Investigation Commission ng Pangulo. Sa isang punto, ang dala nilang tarpaulin na may mukha ni na Senador Joel Villanueva at Senador Jingoy Estrada pinagbabato ng itlog at pinagsisipa ng mga ralista. Matatanda ang tinukoy ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez, sina Estrada at Villanueva na kumikickback umano sa mga flood control project sa Bulacan. Sinusubukan naming makuha ang panig ng dalawang senador sa nangyari sa rally, pero nauna na nilang pinabulaanan ng aligasyong sangkot sila sa anomalya. Bit-bit ang mga placards, nag-walk out ang mga estudyante ng iba't ibang colleges sa UP Diliman para sa university-wide Black Friday protest. Karamihan sa kanila nakasuot ng itim. Naglabas sila ng hinaing. Dito malapit sa EDSA Shrine kanina nakasuot ng itim ang mga dumalo sa rally na kumukondena sa umano'y sabuatan ng ehekutibo at kongreso sa umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Mga opisyal ng gobyerno! Ganito ang tagpo kanina sa iginasang kilos protesta laban sa flood control scam ng grupong ito sa harap ng Senado. Nagsihiga sila sa kalsada para ipakita ang realidad na marami ang nalulunod sa baha. Nananawagan din ng grupo na maging tunay na independent ang binuong Investigation Commission ng Pangulo. Sa isang punto, ang dala nilang tarpaulin na may mukha ni na Senador Joel Villanueva at Senador Jingoy Estrada pinagbabato ng itlog at pinagsisipa ng mga ralista. Matatanda ang tinukoy ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez, sina Estrada at Villanueva na kumikickback umano sa mga flood control project sa Bulacan. Sinusubukan naming makuha ang panig ng dalawang senador sa nangyari sa rally, pero nauna na nilang pinabulaanan ng aligasyong sangkot sila sa anomalya. Bit-bit ang mga placards, nag-walk out ang mga estudyante ng iba't ibang colleges sa UP Diliman para sa university-wide Black Friday protest. Karamihan sa kanila nakasuot ng itim. Naglabas sila ng hinaing para panagitin ang mga sangkot sa korupsyon, lalo sa umano'y sabuatan sa flood control project. Anila, huwag maliitin ng mga politiko ang boses ng kabataang Pilipino. Suportado naman daw ni UP President Angelo Jimenez ang pagpapakita ng outrage ng publiko sa mapayapang paraan. Alinsunod daw ito sa freedom of expression. Sa Antipolo Rizal, ilang katao rin ang nagkasa ng Black Friday protest. Panawagan nila na buwagin ang political dynasty at ang paglaban sa pagnanakaw ng buwis. May mga nakadeploy ring mga pulisya sa lugar para magbantay sa sitwasyon. I rise on a matter of personal and collective privilege to uncover schemes surrounding a systemic problem in our country. One that submerges our nation not just in floodwaters but in depths of corruption. The President took aim. I am pulling the trigger. For over 15 years, from 2011 to 2025, we appropriated more than 1.9 trillion pesos for flood control management program under the budget of the Department of Public Works and Highways alone. Sa loob lamang ng 3 taon, mula 2023 hanggang 2025, higit 1 trillion pesos ang ating inilaan para sa flood control. Halos 53% ng kabuuang pondo sa loob ng 15 taon. Corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided, shares vary depending on greed, big parts swallowed by corrupt operators, both from the public and private sectors, leaving only crumbs for actual project implementation. May ilan pang ang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Unahin muna natin ang kaso ng questionabling flood control project sa lalawigan ng Pampanga. In 2018, we already spent 20 million pesos on a project for the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River. Kalaunan, nasira. We used the people's tax money to repair it in 2023. It was repaired again in 2024. 91.8 million for phase 1, 91.4 million for phase 2. Paulit-ulit ang pag-repair, ganito pa rin ang kalagayan sa kandating Arayat. In Oriental Mindoro, one town tops the bill ang Nauhan. Sa 70 barangay ng Nauhan, Oriental Mindoro, ang barangay Mulawin ay nakakuha naman ng 1.9 billion pesos. Gumuna ang ilang parte ng mga diking pinaggastusan ng daang milyong piso. Halatang gusto ng naturang kontraktor na isikreto dahil sa ginagawang paghahabol upang kumpunuhin at mapagtakpan ang kanilang kapalpakan.
We heard grim stories about why these structures fall easily. From the improper embankment mix of gravel, sand, and stones, sheet piles cut in half, and lower-grade reinforcement steel bars. Pinipit, sinadyang minali, at shortcut ang pagkagawa. Mayroon na rin silang standard para sa substandard. Sinulit din po natin ang ilang barangay sa Hagonoy, Bulacan. Tinungo namin ang proyekto Riverbank Protection Structure na natapos na dapat noong Oktubre 2024. Pagdating ng aming team sa exact coordinates, ang ginagawang proyekto hindi ang Wawa Project. Sa mismong lokasyon, ang nakabalandrang contract ID ay ang ongoing project ng isang Bird Star Builders Contractors para sa flood mitigation structure with pumping station and floodgate. At mukhang gusto pang pagtapan ang ghost project na ito, kaya nagmamadaling magtayo ng bagong struktura sa eksaktong project location kung saan dapat matagal nang may flood control. Ang mga taong nasa likod ng scam na ito ang dapat ipinangpupukpok sa pagbabaon ng mga seat piles. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. When few good officials or regretful men are willing to speak truth to power, they must be heard, they must be seen, they must be protected. The depth of corruption has become so overwhelming that it drowns us in our sad reality. More than flood control, what the Filipino people badly need is grid control.